Check. Okay. So, ito yung problem. Okay. Dito sa problem na to, yung normal stress is discuss rin natin at kung paano siya i-solve. So, sabi nyo dito, find the normal stress in all members. Cross-sectional area is 0.5 inches squared. Tapos itong strain mo is sinulat ko lang dito. Okay? So, yan yun. We have now we have now simply supported support. So, pin ito. And ito naman ay ruler support. So, kinapik ko lang. So, ang load lang natin dyan, load is itong 800 pounds and this 400 pounds. Okay? So, yan, kinapik ko lang. So, alisin ko muna to. So, ayun, di-discuss muna natin kung ano ba yung normal stress. Okay? Pag sinabi nating normal stress, ito yung stress na nakikreate ng force na perpendicular doon sa cross-sectional area natin. For example, itong AB. Okay? Yung AB na yan, member AB, di ba? Pag ano yan, pag ganyan siya yan, di ba? Okay? Yan. For example, ganyan siya. Okay? So, may force yan. Okay? May force yan na tension. Okay? Yan. So, yung normal stress is perpendicular doon sa cross-sectional area. So, yung cross-sectional area niya yan is ito. Yan. So, yung stress daw ay perpendicular. So, nakaganon siya yan, yung mga stress natin. Okay? Nakaganon. Tapos, pointing tension. Okay? Palabas. Okay? So, nakaganon. So, yan yung normal stress natin. Okay? Normal stress natin ay may symbol na ganito. Okay? So, nakalimutan ko yung tawag. Okay? Pero, yung formula niya yan is equals to P over AN. Yung P, ibig sabihin na, nung pinayan symbol is for uh, axial. Okay? Axial force ay tinatawag rin nating normal force. Okay? So, ito yung symbol, yung pinanay symbol for axial force or normal force over En. Okay? May subscription na En. Ibig sabihin, yung area na perpendicular sa normal force natin, which is, ito nga, okay yan. Tapos, yung binigay na cross-sectional area natin dito is 0.5 inches squared. Okay? So, yung kadalasan na unit ng ating P ay kilonewton, newton, or naka-pounds. Tapos, yung area naman natin ay squared or inches squared. So, yung ano natin, newton over the squared ay equal sa megapascal. Okay? Tapos, yung pounds over inch squared ay PSI naman. Okay? Tapos, 1 PSI is equals to 1,000 PSI. Okay? So, doon na tayo ngayon sa pag-solve ng problem. So, yung normal stress, ganun lang naman yan. Okay? So, we have to, kukunin yung force, dapat alam mo yung force, okay? Yung internal force niya, yung force, and yung area. So, dapat yung area natin ay perpendicular doon sa force. Okay? So, ito. Kung nandito naman yung force natin, so yung area niya is yung perpendicular dapat. So, ito na yung maging area niya. Kung nandoon yung first natin, kung paginto yung first natin. So, ito na yung area mo. Okay? So, ganun lang. Okay? So, dito muna tayo agad sa concept kung paano isolve ito. Okay? Pag sinusolve natin ito, pag trust, okay, ang unang ginagawa palagi dyan ay kumukuha tayo ng support reaction. Okay? So, yung concept nito, kapag ganito, sabi niya dito, stress in all members. So, dahil all members
ang pinakamagandang gamitin natin diyan kasi may dalawa tayong methods, 'di ba? Sa statics na aralan natin, yung isa method of joints, okay? Yung isa methods of section. So dahil all members ang pinakamagandang gamitin diyan based on my experience is yung method of joints. Kapag pinapasolve naman niya is ano lang diyan, kunyari itong member FE. So, ang pwede nating gawin is method of section lang. Okay, pwede na yon. Okay, yung pinakamagandang gawin at hindi masyadong takaw sa oras. Okay? So, ayun, magso-solve tayo ng trust sa pamamagitan ng method of ah, joints. Okay? So, magso-solve tayo ng support reaction. So, dito sa pag-solve ng support reaction, ah alam natin na singly supported. So, ito yung roller. Ibig sabihin, para or perpendicular doon sa surface area niya yung force natin. So, kung ganyan surface area natin, nakapatong yung roller natin, support, so perpendicular. So, pataas yung force niya. So, RD. So, reaction at D. So, dito naman sa ating team support, alam natin kapag team support ay meron tayong dalawang force. So, the horizontal force and the vertical force. So, ito, reaction force at A, vertical, subscript na Y, so upward. So, ito, RAX natin, horizontal force at A, so going to left. Bakit ko siya ginawing to left yan? Kasi we have 400 pounds, yung horizontal component niya ay going to right. Kaya ginawa ko siyang going to left. Okay? So, ganun. So, katulad ng sinabi ko kanina, mamimili tayo ng kung anong kung saan tayo manguha ng reaksyon, kung sa point A ba or sa point D. So, dito, para madali tayong mag-solve ng reaction, mag-moment na lang tayo sa A. So, bakit? Kasi kapag nag-moment tayo sa A, itong RD na lang yung iikot kasi pag nag-moment tayo dito, walang perpendicular distance yung horizontal force and vertical force ng reaction at A. Tapos, itong 400 pounds, okay, ay meron ng perpendicular distance doon sa point A, which is yung 6 feet. So, yung perpendicular distance niya is yun. That perpendicular. So, pag perpendicular, di ba, ganyan? Ganyan, di ba? So, yan, meron. Kaya, hindi na tayo mahirapan manguha pa ng distance niya. Okay? Hindi katulad kapag dito tayo nag-moment sa ah, point D. Okay? Kasi itong 400 pounds natin, kapag pinundate natin ganun, so ang hirap manguha ng perpendicular distance about point D. 'Di ba? So ang hirap. So para madali tayo mag-solve, dito na tayo magkuha ng moment sa point A. Mas madali. Okay? Pero dito, solve natin yung reaction niya. So, dito, may mili tayo by equilibrium equations kung anong magamit natin. So, pag equilibrium equations, sabi natin may tatlo tayong equation. The summation Fy is equals to 0, the summation Fx is equals to 0, and the summation moment is equals to 0. So, dito, ito downward vertical. So, yung 400 pounds natin ay pwede nating equate dito sa reaction horizontal force at x, yung Rex natin. Okay, so pwede. Kasi one equation, summation fx is equal to 0, tapos one unknown, Rex. Ito lang naman yung may horizontal force dito. Itong 400 pounds and itong Rex. So, pwede natin siyang equate. So, ito yon sinulat ko na. By summation fx is equal to 0, okay? Yan, negative Rex going to left. Okay, so yun yung um, tawag dito, sign convention natin pag going to left. Okay? Ibig sabihin, going to left, negative. Kapag going to right, positive, di ba? So, ganyan yung sign convention natin. So, negative Rex plus 400 cosine 45 degrees is equals to 0. So, bakit naging 400 cosine 45 degrees yung 400 pounds natin? Kasi alam natin, yung x component niya yan, so ito yan, di ba yan? Ito yung 400 pounds na natin. Okay? Para mas maintindihan natin. So,
itong incline yan eh. Yan yung incline niya. So, ginaya ko lang din dito. Okay? Tapos, itong incline niya, with respect to the horizontal, is meron tayong 45 degrees based doon sa figure na binigay mo sa akin. So, ito yung 45 degrees. Okay? So, may ano tayo dyan, concept, di ba? Na pag sinabi nating, kapag parallel yung dalawang lines, di ba may dalawang line tayo. Pag parallel sila, same sila ng, ano, same sila ng slope. Okay? Pero dahil pag nag-perpendicular sila, ang slope niya ay magiging negative reciprocal. Okay? So, dahil 45 degrees naman yan, okay? 45 degrees, kahit pagbalik-balik ta rin mo, kahit mag-perpendicular siya, 45 degrees pa rin yung magiging angle ng ating 400 pounds. So, kapag kukuha tayo ng degrees, nung first natin and members, okay, ang gagawin natin para mas madali is with respect agad, with respect natin doon uh, sa horizontal, okay, sa x-axis, para gagamit na lang tayo ng sine and cosine. Okay, kapag opposite, vertical, sine na agad. Kapag horizontal force component, uh, cosine, okay? Yun yung ginagamit natin para mas mapadali, okay? So, kung ito yung 45 degrees natin, okay? So, dahil nga perpendicular distance sila, yung negative reciprocal natin. Since 45 degrees siya, so equal yan, 45, 45, kasi 45 plus 45, 90. 90 plus yung right angle niya dito, na 90 is 180, di ba? So, yun yung concept. Kaya 45 pa rin yan, okay? Yung angle niya. Kaya naging 400 cosine 45 degrees, katulad ng sinabi ko kanina, with respect sa horizontal, yung angle natin, kaya cosine, ginagamit natin. Okay? Kapag hanapin natin yung vertical force ng 400, gamit po tayo ng sine. So, yun. Negative REX plus 400 cosine 45 degrees, equate natin sa 0, okay? By doing shift solve, yung REX natin ay 282.84271.25. So, nakalimutan natin yung unit, pounds. Okay? Tapos, gawin natin, para madali, shift store natin. I-store natin yan sa A. Okay? So, ganyan ginagawa ko. Tapos, nasolve tayo ng REX. So, ano pa lang yan horizontal force. Okay? So, next natin dyan, okay, check muna. So, next natin dyan is yung horizontal force. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina, magbo-moment tayo sa madali, which is dito, tayo magbo-moment sa ating point A. Okay? Moment tayo sa point A. Okay? So, ang una nating moment itong 400 pounds. Itong 400 pounds, katulad ng sinabi ko kanina, madali na lang kasi may perpendicular distance siya from the force to the point na pag-iikutan niya, which is yung ating 6 feet. Okay? So, yan, di ba? So, 400 times 6. So, bakit positive? Kasi clockwise, pag ito yung ikot niyan, di ba? Clockwise means positive and counterclockwise means negative. So, yun yung sign convention natin. Alright? So, next natin, yung 800 na force. Ito. 800 na force natin. Mag-rotate rin siya ng clockwise, kaya positive siya dito. So, ang wala na lang is yung kanyang perpendicular distance. Okay? Pag ganun natin, perpendicular distance niya is ito, di ba? So, about A. So, ito yung kinukuha natin. Okay? So, yung kinukuha natin ito. Yan, yung distance na yan. Di ba? So, ilan daw yan? So, by the triangle, so ito bubuo tayong triangle. Maggagawa tayong triangle yan. Okay? Para makuha natin yung distance natin na ito, na sabihin natin x. Okay? Tapos, lipat ko tong triangle na to dito. So, ito na siya. Okay? So, ito yung incline niya. Yan. Ito yung horizontal. And ito yung vertical natin. So, ito yung x doon. Okay? So, dahil ito yung buo na yan, okay? So, meron tayong 6 feet plus 6 feet is 12 feet. So, yun yun. Okay? Tapos, may angle tayo na 45 degrees. Okay? So, yung 45 degrees. So, by trigo, cosine 45 degrees is equals to adjacent, cosine. So, adjacent ng angle is yung x over hypotenuse na 12 feet.
So, magiging transpose mo dito, magiging 12 cosine 45 degrees is equals to x. So, x natin is 6 square root of 2. Kaya, 6 square root of 2 siya. Okay? For the last one, so, tapos natin ito, moment of 400, tapos na rin po yung 800. So, ang huling i-moment na lang natin, pagkatapos nito, ay wala na. So, yung RD na lang, yung i-moment natin. So, yung RD natin, magro-rotate po siya ng counterclockwise, kaya negative RD. So, dahil ito yung distance na nakuha natin kanina, times 2 lang natin. 'Di ba? Times 2. Ito yung x. So, ito yung perpendicular distance ng RD natin. So, x, tas kung ito x din dahil symmetrical, so, x plus x, 2x. So, i-times 2 lang natin yan. 2 times 6 is square root of 2. So, 6 times 2 is 12. So, 12 is square root of 2. So, equate natin 0. So, by doing shift solve po is makuha natin yung ating RD, which is 541.42 pounds. Okay? Tapos, store na po natin sa B. Okay? So, store natin sa B. So, ang reaction na lang po na hindi natin nakuha is yung RA natin. Okay? So, RA. So, yung RAY natin, kapag ganyan, dahil isa na lang po yung unknown niya, ay ang gagawin natin ay mag-summation na lang tayo vertical force or summation Fy. Kung mapapansin natin, yung una nating nagamit sa equilibrium equation is summation Fx. Ito. Okay? So, sumunod yung moment. So, ang hindi na lang natin nagamit dyan, ito. Okay? So, yun. Kaya, ginamit natin siya para makuha yung RAY. Okay? So, ganun lang. So, by summation, Fy or vertical forces is equal to 0. So, RAY natin, okay, kakakuha lang. RAY yung kinukuha pala natin, I should say. Okay, sorry. So, tapos ito, 400. Katulad ng sinabi ko, pag vertical force sign. Okay, so dahil downward yung kanyang vertical component, kaya negative. Okay? So, negative 400 sine 45 degrees. Kasi ito yon, di ba? So, katulad ng sinabi ko po kanina, gagawin natin angle natin is with respect sa x-axis para sine ang gagamitin natin kapag vertical force po. So, yung angle niya 45 degrees kaya negative 400 sine 45 degrees tapos ito pong 800 na negative. So, negative 800 and plus huli is yung RD natin na vertical nakakakuha lang po. So, RD siya. So, ito yung ginawa ko na in-shift store ko siya sa B. So, inequate ko po siya sa 0. And by doing shift solve, makuha po natin yung RE1 natin, which is 541.42 and so on. Pounds, yung unit niya. So, yung shift solve ko rin, sabi ko mapansin natin, parehas sila ng force. Yung reaction vertical natin at A and reaction at D natin, so parehas sila. Okay? Kahit na hindi symmetrical yung loading natin. Okay? So, may mga ganitong cases na nangyayari talaga yan kahit hindi po symmetrical yung loading natin. Kung mapansin naman natin, di ba? Hindi symmetrical. Pero, same silang vertical force. Okay? So, may mga ganong cases talaga. Okay? So, napatunayan naman natin by doing solve. Okay? Kaya, tama po yan. Okay? So, katulad ng sinabi ko kanina, kukuha tayo ng reaction and tapos na natin kunin yung mga reaction. Okay? Ang next natin gagawin diyan ay mag-method of joints na tayo. So, pag method of joints ay may concept po tayo na dapat sa joint na pipiliin natin ay may dalawa lang tayo na unknown. Kasi kapag method of joints, ang magamit lang natin dyan ay yung dalawang equation, which is yung summation Fy is equals to 0 and yung summation Fx natin is equals to 0. So, bakit po? So, dahil wala naman tayong moment dyan. Okay? So, for example na lang ito. Wala namang perpendicular distance tayo na makikreate dito. Kasi dahil nag-act sila or inline sila sa isang point, which is yung point A natin at joint A. So, wala tayong mabubuo na perpendicular or makikreate po na perpendicular distance kaya hindi po natin magamit yung moment is equals 0. So, dahil dalawa lang po yung magamit natin na equation,
Kaya nangahulugan na dalawang unknown lang din yung pwede nating na magkaroon doon sa joint para two equations for two unknowns. So, dapat di tayo lalagpas sa two unknowns. Okay? So, kahit saan ka namang mamili dito, kung joint A ba or kung joint D, so parehas lang na makakuha ka dyan ng sagot kasi dito at joint A, so ang unknown lang natin is yung member EG and member EB, which is dalawa lang sila. So, papasok siya sa two unknowns to equation. So, ganun rin po naman dito. Kapag dito, ito yung pinili natin na joint, yung joint D. So, we have now member CD and member EB. Okay? So, two unknowns sila. So, two equations ang pwede nating mano. Kaya pwede nating may solve. Pero dito, ang pinili ko na lang is joint A. Pero katulad ng sinabi ko na kahit saan ka mamili dyan na joint A mapa joint D, may makakuha kang sagot. So, pinili ko joint A na lang. So, sulat ko. Okay? So, yung REX natin, going to left, which is naka-shift store A, yung kanyang reaction, which is ito po, dito. Okay? So, yan. So, yung REY po natin, naka-shift store naman sa B. So, vertical siya, upward. Okay? Tapos, yung ating AG and yung ating AB. Okay? So, may concept tayo sa truss. Okay? Na kapag top chord ay compression. Kapag bottom chord naman ay tension, di ba? So, itong EG natin ay top chord, ibig sabihin nasa taas siya. Kaya ginawa ko siyang compression. Itong EB naman ay bottom chord. So, mas mababa siya, di ba? So, ginawa ko siyang tension. So, ganun yung concept sa truss. Kapag top chord, compression. Kapag bottom chord, tension. So, palagi naman tumatama yung assume na direction mo. Okay? Most of the time, 99.9% ganun. Okay? So, proven na yun. Okay? Based sa mga engineer na nagkusolve ng ganito. Okay? So, kung mapapansin natin, dalawang equation nga yung gagamitin natin, the summation Fy and the summation Fx. Kapag nag-summation Fy tayo, so itong unknown natin na dalawa yung EG and yung EB ay unknown. So, may vertical first din sila. So, two unknowns for the vertical component nila and isang equation lang yung magamit natin, which is summation Fy. So, hindi natin magamit na isang equation lang na summation Fy. So, kailangan natin yung summation Fx since yung member EG and member EB natin ay may vertical component and may horizontal component sila. So, may vertical component and may horizontal component yung dalawa. So, pwede tayong gagamit ng two equations, two unknown. So, sa calculator ay tinatawag natin yon na as a student, alam natin yun, the mode 5.1. Okay? So, yun, mode 5.1. So, ang gagawin lang natin doon, summation Fy is equal to 0. Okay? So, vertical force RAY, alpha B. So, negative EG sine 45 degrees. So, EG, negative kasi downward. Katulad ng sinasabi ko, with respect sa x-axis yung mga angle natin, kaya kapag vertical, sine. And yung angle niya, kapag horizontal, cosine. And yung angle niya. Okay? So, ayun, dahil with respect naman na po sa horizontal axis, kaya negative EG, sine 45 degrees. And yung EB natin is positive EB going upward. EB sine, yung angle niya from the horizontal axis is 30 degrees. So, equate natin sa 0. Kasi itong Rx naman na to ay walang vertical force. Horizontal force lang yan. Diba? Horizontal component lang meron. Okay? So, next, this summation Fx is equal to 0. So, ito na. Yun ako. So, going to left, negative. Okay? Tapos, negative EG, yung horizontal component niya ay going to left. Kaya, negative EG, tulad ng sinabi ko, kapag horizontal component, cosine 45 degrees. So, cosine 45 degrees plus EB, cosine 30 degrees. So, gets na? Okay? Basta i-sure lang natin that our angle is with respect to horizontal axis para kapag vertical, sine, kapag horizontal, cosine.
Okay? Tapos, kapag ipa-plug natin sa calculator ay may makita tayo. So, the 1, 2, ABC. For equation 1, for equation 2, yung A natin is ah, yung coefficient lang niya, which is yung sine 45 degrees. So, kasama natin yung sine negative sine 45 degrees. Tapos, sine 30 degrees. Okay? Tapos, itong B, transpose mo sa kabila. So, magiging negative B. Kaya negative po. Kaya naging negative B po siya dito. So, bakit ganyan ginawa natin? Kasi ang ni-read ng calculator, dapat ay nakaganitong equation siya. A plus B is equals to C. Okay? So, yung A, okay naman. Kaya negative sine 45 degrees, yung coefficient po niya. Tapos, yung EB natin is the sine 30 degrees. Okay? Tapos, itong B, so dahil na nakaganitong form siya, lipat ko siya sa kabila para maging ganitong form po siya, no? Kaya naging negative alpha B siya. So, ganun rin gagawin natin for our equation 2. So, negative cosine 45 degrees. Excuse me. And cosine 30 degrees. Lipat natin sa kabila, magiging positive alpha A. Okay? So, yan, equal mo. Pag in-equal mo, lalabas yung unang, yung x. Yung x natin ay magiging equal sa AG. So, dapat, kunyari, ito yung AG mo. A yan. So, yung coefficient niya, dapat, nandito. So, kung mapansin natin, coefficient niya, negative sine 45 degrees and negative cosine 45 degrees. So, dapat magkaano silang ganun yan. Magkatapat. Hindi siya pwedeng may ibang pwesto yan kasi mamali ka po. Okay? So, yun ganun. Pag inequal mo siya, yung EG lalabas. 2358.041328 pounds. Okay? So, dahil inassume po natin na compression yung EG natin, so, lagay natin to compression. Okay? So, mahalaga to kapag internal first member. Dapat po isinusulat natin siya kung tension or compression. So, shift store ko siya sa C kasi may ano na eh. Meron na akong naka-store sa B. So, the next is yung letter C. Okay? So, next, kapag inequal mo ulit yun, lalabas yung Y natin. Y is equals to AB kasi ito yung B natin eh. Di ba? Which is ito yung coefficient niya. So, EB natin is 2,251.931315. So, inassume po natin yung EB natin na tension. Okay? Tension. Kaya, nilagyan ko siyang T. Okay? So, yun na po. Sige. Next tayo. Pero wait lang para mas maano natin siya. Insert ko lang yung drawing na to para mas maintindihan natin. Okay? Ulitin ko lang, no? Yan. Dito muna siya. Dito ko siya ilagay. So, ilan na to? 28 minutes. Okay? So, okay na. So, next gagawin natin, hanapin natin yung joint na may two unknowns lang. Okay? Less than or equal to unknowns. So, dito, kung dito tayo sa joint G, okay? So, meron lang tayong two unknowns dyan. Okay? Which is yung member GF and member GB. Okay? Kasi itong member EG ay nasolve na natin. 'Di ba? Sa ito, member EG ay nasolve na natin. Kaya two unknowns na lang siya. So, kapag, for example, ito yung pinili natin yung member, or I should say, joint B. So, hindi pwede. Kasi meron tayo ditong 1, nakakabit sa kanyang member 1, 2, 3, 4. And sa 4 na nakakabit po sa kanya ay meron lang na solve na AB, which is ito. So, 4 minus 1, 3. So, ibig sabihin may 3 unknown siya. So, dapat yung restriction natin ay dapat yung unknown natin ay equal or less than 2 unknowns. Kung may 3 unknowns tayo, so hindi natin pwedeng magamit. So, ang pwede natin magamit, so pag pumili tayo next joint dyan is yung may 2 unknowns, which is yung member, I should say, joint G. So, sa joint G, sinulat ko siya, ito, pag ganyan siya yun, di ba? Pag ganun, yung incline niya, and itong 400 pounds, okay, and yung BG.
Ito yon, okay? So yan madali lang naman. So kung mapansin mo nagkukontrahan lang naman sila and inline sila. Okay? Ibig sabihin isang point lang yung inano nila. So ito pantay yan, and itong GFEG pantay lang, 'di ba? So kung makita natin sa figure na binigay mo, so ganun lang din 'yon, 'di ba? Magkapantay sila, 'di ba? So dahil ganun, ang ano natin diyan ay equal lang sila. Yung 400 pounds natin ay equal lang sa BG. Kaya BG is equals to 400 pounds. So, dahil in compression, yung 400 pounds natin, kaya naglagay po tayong compression dito. Okay? Sa AG naman, ay equal sa GF. So, AG is equals to GF. So, yan. Compression sila. Where AG natin ay equal sa 2,358.041328 pounds in compression. Kaya, compression din yung GF po natin. Okay? So, next, kasunod na natin. So, pwede na tayo joint at B. So, bakit? Kasi nasolve na yung member GB natin. So, pag nasolve yung GB natin, mamaminus siya. Kung kanina 3 unknowns, 3 minus 1. So, 2 unknowns na lang. Kaya, dahil 2 unknowns, pwede na. Diba? So, ganun lang. So, at joint B, sulat natin yung member niya. Okay? So, member BF, BC, yung EB, and BG. So, ito yon BF, BC, okay? EB, and BG. So, yan lang natin siya. So, yun, okay na. Ang next na gawin natin dyan is kunin yung angle niya na with respect na with respect doon sa horizontal axis para katulad ng sinabi ko madali lang gagamitin natin kapag vertical sine, kapag horizontal cosine. Okay? So, yun. So, unahin natin itong BF. So, yung BF natin na ito, 'di ba? Ay ito yung horizontal, 'di ba? Meron siyang 60 degrees. Okay? 60 degrees. Okay? So next, yung member ano natin, BG. Ito yung BG natin. Okay? So yan. Tapos yung BG. So kung mapansin natin, yung BG na yan ay perpendicular dito sa incline na yan. Tapos itong incline na to, with respect sa x-axis ay may 45 degrees. Katulad ng sabi ko, dahil perpendicular itong BG dito sa incline na to, kapag perpendicular, katulad ng sinabi ko kanina, yung angle ay negative reciprocal or yung slope ay negative reciprocal. So, dahil 45 degrees nga yan, itong incline na to, kahit in negative reciprocal mo siya yan, ay 45 degrees pa rin siya. Okay? Kaya, yung BG natin ay 45 degrees siya with respect sa horizontal. Kasi 45 plus 45 ulit ay 90. 90 plus the right angle na 90 degrees is equals to 180. So, okay. So, the next is yung AB. Yung AB natin. So, ibigay naman na dito, no? AB natin na incline na ito, remember AB, ay mayroon tayong 30 degrees with respect to horizontal. So, okay na po. No? Yan. So, dahil okay na, solve na tayo. Okay? So, mapapansin natin, ang unknown dito ay yung BF and yung BC. Okay? Kasi yung GB po natin, or BG, ay nasolve na, which is 400 pounds. So, ang wala na lang po yung BF and BC. So, tama. Yung EB ay nasolve na rin natin. So, ito po yon EB. Diba? So, yon. So, ang gagawin natin, pipili tayo sa dalawang equation. Summation FY ba or summation FX or yung dalawa na katulad na nating ginawa dito na ito. Two equations to unknown. So, dahil dito, yung BC natin ay may horizontal component lang. Itong BF natin ay may vertical. So, ang gagawin ko ay mag-summation FY ako. Kasi kapag mag-summation FX ako, ay dalawa ang unknown ko for the horizontal component ng BC and horizontal ng BF. So, dahil wala pong horizontal force, I should say, dahil wala pong vertical force ang BC, ito lang ang merong unknown na vertical force, which is yung BF, kaya summation FY po tayo. Okay? So, BF sin 60 degrees, okay, vertical upward, negative 400 sin 45 degrees, so going downward, okay, kaya negative, tapos vertical force, kaya sin, tapos yung angle niya 45 degrees. Tapos next, yung EB sin 30 degrees. So, yung EB natin ay downward, okay, compression, tension, so downward, okay,
So, EB, sine 30 degrees. So, dahil vertical force, sine gagamitin natin, and yung angle niya na 30 degrees, tapos equate natin 0 po. So, wala naman nang may vertical force dito. Itong tatlo lang, yung BF, yung BD, okay, and yung EB natin. Itong 400 is yung EB natin yan. Okay, so ito yon. Yung BG, I should say. Ito yon, BG, 400 pounds, 400 pounds. BG yan, okay? Hindi AB, BG. Okay? So, by doing shift solve po ay nakuha natin 1,626.71,751,783 pounds. Okay? Mahalaga yung units yung sulat natin. Tapos, ano siya yan? Yung BF natin, inassume natin na tension. So, dahil tension siya, sulat natin. Tapos, i-store po natin sa E. Okay? So, next, dahil nagamit na natin yung summation Fy, so isang equation na lang din natin nagamit. Summation Fx na tayo. Okay? So, BC, ito yung unknown. Okay? So, going to left, going to right, I should say, positive. Plus yung BF, positive yan. Pag ganyan siya, namali lang ang drawing ko, so that pag ganyan yan. Kasi ito yun eh. Diba? Ito yung BF. So, yung result na component niya is pag ganun. Okay? So, namali lang ang drawing ko dyan. So, going to right, positive. Tapos, cosine 60 degrees. So, guess nyo naman yan. Mas bibilis na tayo konti dito, no? Tapos, yung BG natin ay 400, kaya 400 yan. Cosine 45 degrees. Okay? Angle niya, with respect sa horizontal, 45 degrees. Dahil horizontal component, kaya cosine. Okay? So, okay na yun. So, ito naman EB, going to left. Okay? Horizontal component niya, going to left. Okay? So, dahil going to left, negative po. Tapos, cosine 30 degrees. So, gets na yon. So, dahil okay na, yung mga horizontal component ay na sulat na natin sa equations. The BC, the BF, the BG natin na 400, and yung EB natin na naka-store sa D. So, dahil ganon, equate natin 0, so lalabas yung BC natin na 854.0111223 pounds. Inassume natin yung BC natin na tension. Okay? Kaya, tension. Shift store natin sa F. Okay? So, yun. So, ano natin kung bakit natin shift store para makuha po natin lahat yung decimal niya. Kasi kapag di tayo kumuha ng decimal dyan, nag-round up na tayo. So, may mga discrepancy sila. Okay? So, para buo or sakto yung makuha natin sagot, shift store po natin siya. Okay? So, next, nakuha na natin yung ating at joint B, yung mga members niya. So, the next thing is kukuha po ulit tayo, katulad ng sinasabi ko, ng next joint na i-analyze natin na kung saan ay may two unknowns. Kung sa member, or I should say, joint F tayo, ay may dalawang unknowns na lang tayo dito. Which is itong CF and itong EF. Okay? Pero ayaw ko yan. Bakit? Kasi, kung mapansin mo, sa joint na to, ilan bang forces or member ang nakakabit? So, itong 800 pounds, itong GF, itong FB, itong CF, and itong EF. So, ang tagal nan, ayaw ko yan. So, may sasabi kami mga ganyan, ayaw ko. Ganun. So, pipili ako, iba? Ayaw ko yan. So, dito ako pipili na itong joint D. So, bakit sa uh, so, katulad ng sinabi ko kanina, pwede tayong magsimula, mag-solve, mapa-reaction at A, or I should say, mapa-joint A, mapa dito, or mapa-joint D. So, dahil dito hindi pa natin na ano, so, yun yung purpose niya. Diyan ako yan na yung analyze ko. Para hindi ko na i-analyze itong joint F. Kasi, madami. Ayaw ko, di ba? Kung ganun, yung concept doon, kaya ganun ginawa ko, syempre, hindi ko papahirapan yung sarili ko. Kung kaya ko naman i-solve yung mga member na CF and EF, kasi yun yung nanang unknown sa joint F, kung kaya ko naman siya i-solve, na hindi sinosolve yung madami na to, kung dito ako mag-analyze, hindi yun gagawin ko, which is yung pag-solve ng D. Kasi pag nag-solve tayo ng D, next natin dyan, joint E. Kapag joint E, next joint E, joint C. So, masolve na rin natin itong ano niya na without hirap na 5 yung gagawin natin kasi 5 yung limang first yung kasama. So, madami. Ayoko. Kaya dito na lang tayo sa joint D po. So, ito yung joint D natin. Okay? So, in joint D,
ito yon. So, meron tayong vertical force dito, di ba? Yan, which is yung RD na naka-ship store sa B. Ito yun, reaction at D, naka-store sa B po, okay? Tapos, yung DE natin. So, katulad ng sabi ko, yung DE ay top chord, kaya top chord compression. Ina siyang compression, palapit or pointing doon sa joint. Kapag tension, away, pointing away doon sa joint. Okay? So, yung CD natin ay bottom chord, kaya inassume po natin na tension siya. Tapos, dahil incline sila yan, hanapin natin yung angle niya with respect sa horizontal. So, ito parehas lang naman. Yung EG ay parehas doon sa ED. Kaya yung ED natin ay merong 45 degrees. Yung EG natin ay may 45 degrees. Kaya 45 degrees din yung ED. So, gawin po dito. Yung EB ay parehas lang naman sa CD. Yung EB natin, yung incline EB ay may 30 degrees with respect sa horizontal. Kaya 30 degrees din yung CD natin. Okay? So, okay na. So, ang gawin natin dyan, kung ano yung gagamitin natin equation, kung summation Fy ba is equal to 0 or summation Fx is equal to 0. So, dito, ang ano natin dito, kung mapansin natin, yung DE, and yung CD ay unknown. And yung CD and yung DE ay merong horizontal component and may vertical component siya. So, parang ganito siya yan. Ito, parang joint A siya. Okay? So, dahil ano, parang para siyang ganun, so mag-ano tayo, two equations to unknown po, di ba? So, yun. Ang gawin natin sa summation Fy is equal to 0. So, negative DE, downward po, sin 45 degrees, plus CD, going to upward then, okay, sin 30 degrees, plus yung reaction din natin upward na naka-shift store sa B po. Okay? So, okay na yun. So, summation Fx natin, so, is equal to 0, yung DE ay going to right, kaya positive cosine 45 degrees. So, cosine ulit, pag horizontal, and yung angle niya dapat ay with respect sa horizontal or sa x-axis. So, itong CD ay going to left, kaya negative yung sign natin. So, CD, cosine ulit, dahil horizontal component, 30 degrees with respect to x-axis is equal to 0. So, ganun ulit na yung gagawin natin, no, na mode 5-1. So, pag gagawin mo yan sa calculator mo, mode, hanapin mo yung mode 5-1. Pag ano mo, pupunta ka na sa gintong ano. Okay? Ginto, ABC, tapos equation 1, equation 2. So, katulad ng ginawa po natin kanina, ay gagawin natin ay sulat lang yung mga coefficient niya. So, dito, itong DE, negative sine 45 degrees, CD, sine 30 degrees, and transpose po natin kasi katulad ng dapat nakaganitong form siya, A plus B is equals to C. Okay? So, itong ano natin, lipat ko to, B. Kaya magiging negative siya. Okay? Tapos ito, D cosine 45 degrees and negative cosine 30 degrees. Tapos, dahil dalawa lang naman sila, 0 na siya talaga yan. Okay? Kasi wala tayong na-transpose naman, di ba? So, kaya 0 siya. Okay? So, itong sine, itong cosine is for DE. So, katulad sinabi ko, dapat magka-parehas yan. Kung DE, DE, kung CD, CD. So, bawal po sila magkapalit-palit yan. Okay? So, yun, pag equal mo, lalabas po yung una natin na unknown, which is yung DE kasi nandito siya, yung A. Okay? So, lumabas yung sagot dyan, 1,811.631167 pounds. Okay, yung unit niya is pounds. So, dahil in-assume natin yung D natin na compression, kaya compression. Okay? So, i-store natin yan sa M. Okay? Kasi pagkatapos ng F, M na yung kasunod. Okay? So, next, pag-equal ulit natin, CD na yung lalabas kasi ito siya, yung coefficient niya. Okay? Yung nasa B. Nasa row B. Or I should say column B. So, meron tayong 1,479.190654 pounds. So, dahil po in-assume natin, yung CD natin na tension, kaya tension siya. So, shift store natin siya sa Y. Okay? Tapos, katulad ng sinabi ko, pagkatapos natin masolve yan, hanap ulit tayo ng joint na kung saan may two unknowns. Okay? Greater than, or I should say, less than or equal ng dalawang unknown lang. Okay? So, ang wala na lang tayo dito is yung CF na lang yung hindi natin nasosolve. Hindi. Itong CF pala and itong EF. Yan na lang po hindi natin na-solve it and itong EC. So, tatlo na lang. So, next natin gagawin is yung mag-solve tayo sa E.
or joint E. Kasi pag nag-solve po tayo dito sa ating joint C, so madaming unknown dyan. So itong CF and itong EC. Okay? And yun lang. So the FC and EC. So pwede naman pala dito mag-solve sa joint C. Pero dahil mas madaling mag-solve dito sa ating joint E, kaya dito na ako mag-solve. Pero kahit anong piliin mo dyan, so dahil less than or equal to unknowns lang sila, so kahit saan. Pero dito na mag-solve sa E. Okay? So, alisin ko muna to. Ipat mo na yun sa kabila guys ha. Yan. Okay? So, yun na. So, joint E. So, itong CE, okay? CE, EF, and DE. So, katulad ng sabi ko kanina, pag top chord, in compression siya. Okay? Kaya compression. Yung CE natin, ito yung nagbabari, yung mga intermediate or mga nasa gitna, I should say, na mga members. So, pwede siyang maging compression yan, pwede siyang maging tension. Okay? So, dahil ito, EF, ito lang magkabantay, EF and DE. So, EF is equals to DE. So, dahil yung DE natin ay naka-compression, so compression din yung EF natin. So, yung CE natin, so wala naman na tayong mapag-compare dyan, di ba? So, CE natin is equals to 0. So, kung nagtataka ka po kung bakit yung CE natin ay equals to 0, so sasagutin yan ng joint C. So, dapat kapag nag-analyze tayo sa joint C, yung CE natin, joint C, yung CE natin ay magiging 0 dapat. Okay? So, yun, papatunayan natin yun dito sa joint C. Okay? Pag nag-joint C tayo, dahil tapos na ito sa joint E, ang wala na lang tayo is yung member CF na lang yung member na hindi natin nakuha. So, mag-joint C tayo. Kasi dito na lang tayo sa joint C, hindi na gano'n yung sa joint F. So, sa joint F, kanina, ayaw natin dyan. Kaya dito na lang tayo sa C. So, at joint C, ay member tayo na CF, CE, BC, and CD. So, kinuha lang po ulit natin yung kanyang mga angle. Yung CF ay may 60 degrees. Okay? Kasi ito yon, ito yung BF. Ito yung CF natin. So, kung 60 yan, 60 din to. 60, 60, 60. Ibig sabihin, 60 times 3, 180. So, pwede. Okay? So, next is yung CE. May 45 degrees. So, katulad yung sinasabi ko, kung itong angle na to, ay I should say yung itong incline na to ay parehas doon na merong 45 degrees and yung CE natin with respect doon sa incline na yan ay perpendicular. So, negative reciprocal ng 45 degrees. So, dahil 45 degrees yan, 45 ba din? Kaya 45. Yung CD naman natin ay parehas dito sa EB na meron 30 degrees. Kaya 30 degrees din po siya. So, okay na po. So, magka-summation tayong FY. Since itong CE ay 0, so wala na yan. Okay? So, meron na lang tayong dalawa. Itong CF and CD na lang yung may vertical component. Okay, CF, going upward, sine 60 degrees. So, yun po yung ano natin CF. Okay? Tapos next, yung CD ay downward. So, yung CD natin ay naka-shift store sa Y. So, ito yon. Okay? Yung CD. Okay? So, equal sine 30 degrees. Okay? Dahil sine, ang ginamit kasi vertical force and yung degrees na ginamit natin or yung angle ay with respect po dapat ulit sa horizontal. Kaya CD sin, negative CD sin 30 degrees. So, dahil dalawa lang sila may vertical component nga po, equal natin 0. So, lalabas 854.0111223 tension. Okay? Tension po dahil inassume natin na tension. Okay? Kapag, for example, inassume po na tension siya. Pero ang nababas ay negative 854.011. So, ibig sabihin lang yun, mali lang yung assumption natin. Kung inassume natin siya na compression, tas nag-negative, ibig sabihin, tension po siya. Okay, so ganun lang. So, next, summation fx is equal to 0 kasi nagamit na natin yung fy. So, ang din natin nagamit summation fx, okay, is equals to 0. So, we have now ilang merong horizontal components, so tatlo. So, yung una, itong CF, cosine 60 degrees. So, yung CF ay nasolve na. Okay? So, dapat, the summation FY natin, tapos na eh. Kasi CF na lang unknown. Kasi itong BC, CD, and CE ay nasolve na natin. So, CF na lang. So, parang checking lang natin, napapatunayan na tama yung CF natin.
summation fx tayo is equal to 0. Okay? So, negative CF cosine 60 degrees going to left. 60 degrees yung angle niya with respect to horizontal. Next is yung BC natin, which is horizontal component lang na naka-store sa F. Okay? Naka-store sa F yan. So, ito yan. Alisin natin to para makita mo. Alisin ko na siya. So, yun. Yung CF natin, naka-store sa F. Yung BC natin pala. Okay? So, ito yun. So, ito yun. Naka-store sa F. Yan, yung BC natin. Tapos, for the last one is yung CD po natin na naka-store sa Y. Ito, CD, cosine 30 degrees kasi horizontal. Horizontal, cosine. Yung angle niya dapat with respect to x-axis, so 30 degrees. So, equate natin sa 0 kasi yung CF, BC, and CD ay lagay natin sa equation. Itong CF, itong BC, and yung CD. So, equate sa 0, 854.011223 pounds tension. So, napatunayan lang na tama yung CF natin. So, itong CE. So, ito yung sabi ko nila, paano natin mapapatunayan na 0 talaga siya. So, ang gawin natin, kung kanina hindi natin siya sinama sa equation, tama naman, di ba? Hindi natin siya sinama sa equation. So, wala kang makitang CE dito. Okay? So, itong CF, BC lang, CF, BC, and CD na nakita mo sa equation, di ba? So, sama natin siya. Okay? So, dahil CF, yung unknown, and CE, so meron tayong vertical component ng CF, and CE, and meron rin siyang horizontal component ng CF and CE. So, both sila may horizontal and vertical component na unknown. So, pag ganun, mode 5.1 na. So, by, mode 5.1, gusto yung equation. CE, vertical, sine 45 degrees. CF, sine 60 degrees. CD natin, going downward, negative. Sine 30 degrees yung angle niya, equal to 0. So, next, summation fx po is equal to 0. CE natin ay cosine 45 degrees going to left ay going to right, positive. Yung CF going to left, kaya negative. Cosine, angle niya 60 degrees. And negative alpha F for our BC. Kasi going to left lang siya, kaya negative. So, plus CD, cosine 30 degrees. CD natin ay may 30 degrees with respect to x-axis. Tapos, yung CD natin ay naka-shift store sa Y, which is ito siya. Okay? So, yan. Okay na. So, by doing mode 5.1, katulad ng ginawa natin, so ganito lang din yung gagawin natin dyan. Ito, ganyan, okay? So dito hindi ko na sinulat, okay? Pero gan lang din yung gagawin mo, gagayahin mo lang yan, okay? Tapos lalabas dyan, yung C natin ay negative 1.6166 times 10 raised to negative 8. And yung CF natin ay nag-equal 854.011223 pounds tension. So nagparehas siya, okay? And yung na-prove natin yung CE natin ay approximately 0 kasi kung iyan naman sa calculator yan, negative 0.6166 times 10 raised to negative 8, ibig sabihin, nagiging ano yan, 0.000000001. O, di ba? So, ang daming 0. So, approximately 0. And napatunayan natin na yung CE natin ay equal to 0 lang. So, pagkatapos natin, isolve yung mga forces, dahil yun na lang yung unknown natin, based dito sa equation natin, na yung stress natin, symbol for stress, ay the force over the area niya. Okay? So, dahil yung area natin daw, for all members is 0.5 inches squared. So, yung force na lang, yung unknown. Okay? So, dahil nasolve na natin, lahat ng internal force nila, so, masolve na natin yung stress. Kaya yung kalagan rin na, yung i-store natin sa mga letters na A, B, okay? Yun yung kalagan niya. Okay? Plug-plug na rin natin yan. Tapos, pero i-check mo yan kung tama ba yung na-store mo. So, babalik ka ulit. Shift store A. Okay? So, alpha A, dapat ang lalabas dyan itong 282. Okay? Pag shift store B or pagka alpha B yung dati ito yung lalabas na 541. So, yun. Okay? So, yun, maganoon tayong sa stress. So, alam natin, yung stress ay may formula na the force, normal force over the EN. Yung EN natin is equals to 0.5 squared. So, ito na lang yung unknown, yung P niya. Okay? So, ito, member AG. Yung member AG natin,
ay may internal force na C. Okay? EG. So ito yung sign ng C, yung EG natin. Ito, EG, ay na-solve natin. Ito siya. Yan. Diba? Naka-shape source sa C. Kaya, yung sagot niya, 4,716.082656. So, ganun din sa EB na naka-shape source sa D. Okay, ED. Naka-shape source sa D. Saan yung ED natin? Tingnan nga natin. EB. EB para, yun. EB natin ay naka-shape source sa D. Tama naman. ED. Ito yun, no? Okay, ED. Yan, naka-shape source sa D. Okay? So, over 0.5 inch squared. So, yun nalalabas. So, ganun lang gagawin mo. Okay? Pero check mo yung store mo kung yun pa rin ba yung naka-store doon na number. So, yun. And so on. Yan yung makuha mong mga sagot. Okay? Tapos, yung concept, bakit naging PSI po yan? Yung unit niya kasi, 1 pounds yung unit natin for the force. And, yung area natin ay naka-inch squared. So, equal yan sa PSI. Okay? 1 pounds over the inches squared, okay, is equals to 1 PSI. Okay? Kung gusto natin gawing KSI yan, may conversion naman tayo na 1,000 PSI ay equal sa 1 KSI. Okay? Kaya pag in KSI natin to, itong stress at EG, so magiging 4.71608 KSI siya. Okay? So, yun. So, yun po ang normal stress. The concept of normal stress and the concept ng pag-solve ng normal stress kapag thrust. Okay? And the concept ng method of joints. Okay? And yun, yung mga techniques ng pag-solve para mas mapadali. And yun lang po. And God bless.